Happy afternoon! Ayan, ang makulimlim ngayon. Konting ulan lang naman. It's Friday afternoon and nakuha ko na kanina yung ating Dorstinia. So, 3 lang naman ang inad ko sa ating mga Dorstinia. So, ito yung mga Dorstinia ko guys. Exactly 2 years ago, July 2023. Dorstinia fotida. Ito yung variegated. Ayan. Variegated tong isa, itong isa ay hindi. So, ayan, in 2 years, hindi siya gaanong lumaki. Which I like. Kasi gusto ko na yung mga plants na hindi siya talaga fast growing. Gusto ko yung maliliit lang and perfect din tong mga Dorstinia. Ito naman yung leaves ng isa, hindi siya variegated. Makikita nyo yung growth, ayan o. Parang 1/4. Tapos pag ganun na siya ang tubo niya kasi nga nandito sa loob. Kaya nilipat ko sila dito malapit sa sa bakod natin. Ayan. So dahil 2 years na sila, ayan, nag-add tayo ng tropa. Nag-add tayo ng 3 lang naman. Ayan, i-open natin isa. Ito pala guys is from Plantaholic Garden ng Facebook. So yung una kong Dorstinia, sa kanila din galing. Ayan, tingnan nyo kung paano sila packaging, secure na secure yung plant. Yan, kaya gustong gusto ko rin dito, safe na safe naman yung plant. Ayan, ganito siya. Yan, pakita ko lang tong unang plant kung paano ang packaging ng Plantaholic Garden. So, ganyan siya. Naka-box, tapos may anyan sa top and bottom, tapos may plastic pa. Ito kasi, tingin ko ito yung cutting na binili ko. Kaya ano siya, moist. Ayan o. Ayan, ito yung cutting. Teka, open ko lang yung isa. Ayan, kaya siya basa, moist. Kasi cuttings to, so diniligan nila para magkaugat. And siguro nag-wait ako ng mga 3 weeks. 2 o 3 weeks bago nila i-ship to kasi pinapa-stable muna nila. Ayan o, balot na balot. So, ganyan sila mag-packaging. Ayan, na-open ko na silang 3. So, ito yung isa, ito yung Dorstinia lavrani. Ayan, konti pa lang yung leaves. Ayan, ganyan yung kanyang dahon. Curly. Iba-iba, may pahaba, may patusok. Ito rounded type yung pinili ko na lavrani. Pero ma-curly yung leaf niya. Ayan, maliit lang. Ayan, perfect. Tapos, ito yung cutting. Ito ay Dorstinia gigas bulata. Kikita nyo yung leaf niya, mamuscle. So, mahal kasi to guys, tong bulata. Alisin ko na nga tong, ayan o, may dagta din siya o. Ayan o. So, mahal tong bulata, kaya nag-go na ako for cutting kasi mura lang. Sobrang mahal kasi ng bulata. So, perfect na to. And itong malaki, na ano ko siya, hindi na nag-loosen siya, umangat siya. So, inano ko na lang. Inaprot ko na lang kasi umangat. Kaya, i-re-repat ko na lang to sa ibang pot. Ayan, napuno tuloy siya ng toppings. Ayan, may mga dry leaves din. So, ito ay crested. Crested na fotida. Ayan. Kakatuwa dahil may crested din pala na ganito. Parang mga gymno, diba? So, sa Dorstinia, meron din crested. Ayan, alisin ko lang yung mga parang bala-balahibo sa packaging nila. Tapos guys, ang soil mix ko sa ating mga Dorstinia, lang din, yung pang cactus, succulent cactus soccio na mix, ganun lang. Syempre din sila, succulent din sila, na kailangang ma-dry out. Ayan, baka dito ko na lang siya ipat. Ayan, perfect lang siya dito.
Ayan, daming ano. Ayan, succulent mix. Tapos, i-water nyo pag dry na. Ganun lang. Very easy to care. Tapos, so far, wala rin akong pest na encounter sa 2 years na Derstinia ko dito. Wala talagang ano. Yun lang, nag-drop ng leaves nung inintroduce ko sa full sun. Pero naglalagay pa rin ako nitong Starkel G kahit wala namang pest na nakikita. Para lang ano, prevention, diba? Ayan, perfect na siya dito. Feeling ko kasi ano, malaki yung pot niya doon. Parang ang haba masyado. Ayan, gamitin lang din natin tong soil niya. Tapos, hindi rin naman nila kailangan yung repat ng repat. Yung aking Derstinia, after 2 years, ayan, 2 weeks ago ba? Yun, 2 weeks ago ko lang naripat after 2 years. Yung dalawa ko. So, hindi niya naman kailangan na laging irepat. Okay na yun, mga once in 2 years. Or yearly, pwede din naman to refresh the soil. Yan. Tapos, lagyan ko na lang ng toppings. Ayan, napakabait guys ng mga Derstinia. Pwedeng full sun, pwede rin namang bright shaded. So, yung akin, prefer ko ang bright shaded area. Tapos yung dilig, ayan, pwede nyong paulanan, pwedeng pag-dry na yung soil. Ang dilig ko sa kanya, same with Françoisii. Yan, kasi si Tularensis ko, hindi siya mas often tulad ng Françoisii. So, mas madalas sa Françoisii, sabay itong Derstinia. Ayan na, may toppings na siya. Yan, perfect. Ganda ng crested, kaya nag-try din ako. Nakakatuwa. Ayan o, para din talaga silang puno, diba? Ayan o, may pausbong pang isang maliit. Yan, magiging 3 sila dyan. 3 branches. Ayan, perfect. So, ayan. Yan lang naman ang na-add sa aking mga Derstinia. Ayan, dito ko na sila nilagay, guys. Ayan, so, from 2, naging 5 na ang ating Derstinia. Yan, halo-halo pa to guys. Hindi ko pa naayos talaga. May Françoisii, may Gymno, may Derstinia. Ayan. So, ayan. Madali lang din naman sila i-pollinate. Pero, hindi pa ako nag-pollinate dyan. Kasi same naman silang Fotida. So, ngayon may ibang variety na tayo. Pwede na tayo mag-pollinate. So, dyan na muna sila. Pero, dyan na talaga sila. Dito ko na talaga sila ilalagay. Ayan, may Gymno pa dyan. Ayusin ko pa yan. Gusto ko kasi mga Gymno nasa labas. Kasi ang ganda ng colors. Yung mga Derstinia, dyan na lang. So, ayan. Kung gusto nyo ng mga alapuno din na mga halaman, try nyo yung Derstinia. Very easy to care din. Ayan, napaka tree-like looking coconut tree. Ayan, para silang coconut tree. Iba-iba rin yung kanyang iba-ibang shape ng dahon. Depende kung anong gusto nyo. So, check nyo na lang sa Plantaholic Garden. Thank you for watching.